Hello world, my name is Doji and welcome to my YouTube channel. Ngayon guys, napag-aaralan naman natin is tuples using Python, okay? So, napag-aaralan na natin yung list, sets, at ngayon yung tuples. So, without further ado, syempre, simulan na natin agad to. Open natin yung mga compiler na gagamitin natin. Ang gamit ko ngayon is VS Code, yan, Visual Studio Code Editor. Okay, so ang topic natin is tuples. Yan. Bahala kung paano mabigkasin yan. Pwede mong tawaging tuples. Search mo na lang kung paano yan pinopronounce. Basta ang basa ko dyan is tuples. Ngayon guys, i-define muna natin ano yung tuples. So yung tuples guys, kagaya rin siya ng sets at saka list. Okay? So siya ay isang collection of items. Okay? Pero ganito yung kaibahan niya. Papakita natin isa-isa. Si list, guys, alam natin si list na pag-aralan natin. Ordered siya, mutable, tapos allow duplicates. Okay? So, ayan lang siguro, no? Ganyan si list, 'di ba? Si sets naman, napag-aralan na rin natin si sets. Si sets naman ganito. Unordered siya, mutable din, napapalitan. Okay? And then, ayaw niya naman ng duplicates. No duplicates. Ayan. Ngayon guys, si tuples, eto naman yung ugali ni tuples. So, i-describe din natin dito sa taas. Si tuples. Ayan. Si tuples guys, order siya, naka-ordered, inaalaw niya yung duplicates. So, meron kasi silang mga differences na nakakalito. Yan yung nakakalito dyan. Inaalaw niya yung duplicates. Pero, immutable. Okay? Immutable. Kumbaga, hindi mo pwedeng palitan. Sabihin yan guys, pagka-declare mo, yun na yun. Okay? Ngayon, dagdagan natin. Si sets, sa napag-aralan natin, ang ginagamit na operator or symbol is yan. Curly braces. Okay? Si list, ang ginagamit niya is yung box brackets. Pag-aralan natin yan. Si tuples, guys, ang ginagamit niya naman is parenthesis. Yan ang ginagamit niya naman. Okay? So, gusto ko tandaan ninyo, i-familiarize lang ninyo, guys, yung mga differences nila. Okay? Pakikitaan ko kayo ng mga examples. Again, baka nakalimutan nyo ang ibig sabihin ng immutable. Yung mutable, ibig sabihin pwede kang mag-add and remove. Pwede mong palitan yung mga values. Pag immutable guys, hindi mo pwedeng gawin yun. Hindi siya pwedeng baguhin. Kung ano yun, yun na yun. So, isa sa pinaka-typical na example is gawa tayo ng variable. So, paano ba mag-declare ng isang tuples? Ganito yan guys. Variable muna tayo. Sabihin natin, ito typical. Fruits. Ang value niya, again, anong ginagamit natin na symbol? Kay tuples, ito, parenthesis. So, maglalagay tayo ng parenthesis dyan. Ayan. Sa loob niyan, dyan natin lalagay yung mga items. Ngayon, meron tayong fruit. Sabihin natin string, saging. Tapos sabihin natin mangga. Tagalog tayo. Sabihin natin ito is atis. So, nakakain pa ba kayo ng atis, guys? Ayan. So, ito yung ating tuples. Ako, medyo nalilito na rin ako sa pagme-mention. So, print natin. Ano ipiprint natin, guys? Print natin yung fruits. Ayan. So, tignan natin yung ating makukuha. So, ito, nakuha ninyo, guys. Nakuha natin yung kanyang mga values. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na ma-subscribe? Kung oo, please, guys, click the subscribe button. Goal ko kasi na mag-grow yung channel na to at ang community natin. And in return, guys, habang nag-grow yung channel natin, is lalo akong namomotivate na gumawa pa ng mas marami pang tutorial at pagbutihin pa yung effort to share and i-deliver yung mga technical knowledges in a simple yet informative ways. And sana natutulungan ka ng mga tutorials na to. Let's go back to the videos. Ngayon, una nating papatunayan yung favorite kong unahin guys, yung duplicates. Okay? So dito sabi si tuples daw, allowed sa kanya yung duplicates. For example, duplicate natin si atis. Gawin nating dalawa. Ayan. So, i-run natin ngayon. Dapat di tayo magkaka-error. Ayun, dalawa yung atis. So, allowed sa kanya yung duplicates. Other than duplication, guys, meron pa siyang ginagawa. Sinusupport din ni tuples yung accessing at saka indexing. Ato, napag-aralan na natin to ha. Index at saka access. Yan, sinusupport niya yan. So, ngayon, ang tanong, paano natin gagawin yung accessing and indexing? So, napag-aralan na natin to. Madali na to, guys. So, lagay muna tayo ng comment dito. Mention natin yung index. Ayan. 0, 1, 2, 3. Okay? Burayin na natin yung atis. Ayan. For example lang naman. So, ito yung index natin. Ngayon, i-access natin. Paano tayo mag-access? Sa pag-access, guys, hindi magbabago. Box brackets pa rin yung gagamitin natin. Okay? Piprint natin. Tapos, mention natin yung pangalan ng variable, which is fruits. Then, lagay tayo ng box brackets. Tapos, gusto natin i-print yung specific na item. Sabihin natin, kumbaga ito na yung accessing. Gusto ko i-print mo yung mangga. So, lalagay mo dyan yung index position, which is 1. Okay? Lagay mo dyan yung 1. Pag pinrint mo, dapat mapiprint yung mangga. Nakita ninyo? So, ibig sabihin, si tuples, sinusupport niya yung
indexing at saka accessing. Okay guys. So basically, yan lang naman yung kailangan nating tandaan guys kay tuples. So ang mga real life use cases niyan, wala akong maibibigay na medyo magaan-gaan kasi ginagamit yan sa mga database, coordinates, functions, ayan, mga fixed datas. Siguro ngayon ipamiliarize muna natin, 'di ba? So ganito lang naman siya. Again, ano si tuples? Collection din siya of items. Okay? Ang ginagawa niya, ito naman, ordered, para siyang si list. Allow din sa kanya yung duplicates, parang si list. Pero ang kaibahan nila ni list, si list, mutable, pwede mong palit-palitan, pwede mong dagdagan, bawasan. Si tuples, guys, immutable. Hindi mo yan pwedeng palitan. Hindi mo pwedeng bawasan. Okay? So, anong patunay, guys, na hindi natin pwedeng palitan or immutable si tuples? Ganito. So, mention natin yung ating variable name, fruits. Tapos, sabihin natin yung index 0, yung saging. Palitan natin. I-reassign natin. Anong i-reassign natin? Palitan natin siya ng prutas. Sabihin natin, pakwan. Ayan. Ngayon, pag niran ko to, supposed to be, di ba sa ibang mga collections, ang nangyayari guys, is napapalitan yung value pagka ganito na-reassign natin. Pero dito guys, pag niran natin to, magkakaroon tayo ng error. Ayan, di ba? Tuple does not support item assignment. Sabihin, di siya pwedeng i-reassign. Di siya pwedeng palitan. In short word, immutable. Nakuha ninyo guys? Guys, alam ko yung struggle nung nag-aaral sa YouTube eh. It's hard yung post, backward, forward, kasi kailangan mong mag-notes or kailangan mong subukan yung code. Kaya napakahalaga guys na meron kang copy ng notes. Kaya naman guys, gumawa ako ng PDF notes kung saan dun ko nilagay yung mga topics ko dito sa mga videos na to. In fact, yun yung ginagamit kong reference. Though hindi siya script guys, talagang notes siya about the topics. Mas informative siya, mas simple, mas malinaw, at mas madali siyang aralin kasi nga notes na siya, so hindi ka nag-backward, forward, post. Kasi nakikita mo na dun, pwede mong i-copy yung mga code dun. Kung interesado kang magkaroon ng copy guys, andyan yung link sa description sa babs. So yan lang yung ating topic about tuples. So tandaan nyo lang yan, familiarize niyan kasi one of these days, kung loloobin ng Diyos, magagamit natin yan. Okay? So hanggang dyan lang muna yung video natin ngayon. See you on my next tutorial.